Lou! Sambit ni Lance sa pangalan nito. Inawakan niya sa ulong anak namin at bigla niya itong binuhat. Muli siyang lumapit sa amin at tinignan pa ako saglit. Yumuko naman siya. Saan madadalhin si Dylan? Nagtatakan tanong ko dahil si Dylan na naman ang kinarga niya. Sa magkabilang bisig niya, buhat-buhat niya ang mga anak namin. Lance, sumunod ka. Maring utos niya at lumabas siya tangay na ang mga bata. Lance, saan madadalhin ang mga anak ko? Sigaw ko sa kanya tumakbang para sumunod sa kanila na mapati naman ako kay Jovan. Mahigpit na niyang yakap ngayon ng kanyang asawa at umiiyak silang tatlo. Sa tingin ko nga kailangan nila ng oras para sa pamilya nila at makapag-usap pa sila mag-asawa. Kaya hindi na ako nagdalawang isip ang lumabas. Binilisan ko lang ang paglalakad ko dahil baka hindi ko na mahabol pang tatlo. Dinala sa tabing dagat nila sina Lou at Dylan. Humihingal pa ako na makalipat ako sa kinaroroonan nilang tatlo. Binaba niya rin naman ang dalawa. Naguguluhan na sa mga nangyayari si Dylan at pinaglipat-lipat ang kanyang tingin sa amin. Samantalang si Lou nananahimik pa rin siya at mukhang di niya napapansin ang daddy niya. Did you just call him Lance, Mom? Dylan asked me confusedly. Tinignan ko ang anak ko at hindi ko siya sinagot. You know what? For 2 years I've been searching for both of you, Dylan and Lou. I don't have any idea kung saan kayo makikita. He suddenly confessed. Lumakas na naman tuloy ang kabog sa dibdib ko. Inahanap niya kami? Bakit niya naman kami hahanapin? At saka sa mga panahon yun, di niya alam na may mga anak kami at patuloy niya akong pinagtatabuyan noon. Kaya ano naman ang ibig niyang sabihin na sa loob ng 2 taon pinaghahanap nga niya kami? What are you talking about? Ganito ba ang nararamdaman mo noon? Tanong niya sa akin sa halip na sagutin ako. Ha? Nagtatakang tugon ko. Ang pakiramdam na tila may kulang sa pagkatao at sa buhay mo. Tapos biglang napunan ito kaagad. Ang sayang nararamdaman mo sa akin nung nakita mo na ako. Ganito rin. Ganito rin ang nararamdaman ko. Sambit niya at lumapit sa akin. Mabagal lang ang bawat paghakbang niya na tila tinatansya niya lamang iyon. Hindi ko naman magawang umatras sa hindi malamang dahilan. Parang napako na nga ako mula sa aking kinatatayuan at mariin ang mga titig ko sa kanya. Ang tibok ng puso ko ay mas bumilis pa ito, lalo dahil sa nakikita kong iba't ibang emosyon sa kanya, sa namumungay na mga mata niya. At ang pangilid ng mga luha niya. Ang klase ng pagtingin sa akin, ganitong-ganito nung mag-asawa pa kami. Noong hindi pa siya nawawala sa akin noon, naayos pa ang samahan namin dalawa. Hindi ko inaasang makikita ko ulit ang mga ito. Naguguluhan ako sa mga kinikilos ngayon ni Lance. Ang daming tanong kaagad ang pumasok sa utak ko at di ko na alam kung ano pa nga bang iisipin kong dahilan. Na kung bakit nandito siya ngayon at nasa harapan ko. Napatingala ako sa kanya at ilang dangkal na lamang distansya namin sa isa't isa. Hinawakan niya ang kamay ko kaya't nararamdaman ko na naman ang pamilyar na boltahe ng kuryenteng nagmumula sa kanya. Hindi nagbago. Ganito pa rin talaga ang feelings ko. Napasinghap naman ako ng malakas na hinila niya ako at agad na pumulupot ang isang braso niya sa bewang ko at ang kaliwang kamay naman niya ay nasa likod ng aking ulo. Napangawi ako dahil naiipit ako sa malaking katawan niya at halos hindi ako makahinga dahil sa higpit ng yakap niya sa akin. Lance? Tawag ko sa kanya dahil sa pagbaon ng mukha niya sa leeg ko. Kuya, why? Why Kuya Pogi is hugging our mom? Who is he ba? Narinig ko pang tanong ni Dylan sa kuya niya. I deserve this, right? I deserve to be hurt too. I'm so sorry. Hinging paumanhin niya. Hindi nawala sa pagkakakulot ang aking noo dahil sa narinig ko mga sinasabi niya at ngayon ay mahinang humihikbi na siya. Umaalog ang magkabilang balikat niya. Parang sa pag-iyak niya lamang sobra-sobra na siyang nagsisisi. Hindi kita maintindihan. Nahihirapang sambit ko dahil naiipit ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. I was desperate at that time. Makawala lang ako sa mga kamay nila. Ang protektahan ka sa ano man ang gagawin nila kapag nalaman nilang nagpapanggap lamang ako. Lahat ng meron sa akin alam kong may consequence sa mga sakripisyo ko. Pero wala nang saysay pa mga ngayon dahil iniwan niyo ako. Sinayang ko lang ang oras ko para sa walang kwentang bagay. Aanin ko pang mga yon kung ang isang napakahalagang tao sa akin mawawala lamang. Tapos malalaman ko lang na hindi lang pala isang tao. Kung alam ko lang ang tungkol sa kanila, sana sinabi ko na sa'yo. Sana sinabi ko na sa'yo ang totoo at ang mga dahilan ko. Maabang saan niya na ikinagulat ko pa. Dahil anong sakripisyo ang pinagsasabi niya? Ano ang mga dahilan niya at ang lahat ng iyon? Kumalas siya mula sa pagkakayakap sa akin at kinulong sa akin mga palad niyang mukha ko.
Diretso ko rin siyang tinignan sa mga mata para lang makaramdam ako ng sakit sa puso dahil sa mga luha niyang nababasa na rin ng mga pisngi niya. Hindi kita maintindihan. Umiiling pang sabi ko. Kung alam ko lang na malaking consequence ang haharapin ko, sa inaharap hindi ko na sana inilihim pa iyon. Ano yon? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ko pa ring tanong at tinawakan ko ang kamay niya para sana tanggalin na iyon sa pisngi ko pero hinigpitan niya lamang iyon. I'm sorry. Hindi totoong mahal ko ang babaeng iyon. Seryosong sabi pa niya. Ha? Hindi ba't ang sinabi mo? Mahal mo nga siya at nagpakasal kayo? Ilang beses mong sinabi sa akin na mahal mo nga. Ikaw lang ang asawa ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ang mga sinabi ko sa iyo noon, ang lahat ng palabas ko lamang at walang katotohanan ng mga yon. Nagawa ko magsinungaling sa'yo dahil gusto ko makawala sa magkapatid na karteng yon. At ipinangako ko sa sarili ko na kung maayos na ang problema ko, saka kita babawiin. Naisakripisyo kong pagmamahal sa'yo dahil alam ko rin, ikaw mapapahamak wife. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko noon sa'yo. Parte lamang yun ang palabas ko. Kung hindi ka maniniwala sa akin, na kung naguguluhan ka sa mga nangyayari, handa akong maghintay para magpaliwanag ulit sa'yo at maghihintay ako kung kailan ka maniniwala sa akin. Hindi ko kayo tinatalikuran at nakalimutan ko lang din si Lou. Sabi niya pa at sinulya pa niya si Lou. Umiiyak na naman to at si Dylan at di niya yata nawala ang pamimilog ng mga mata niya dahil na rin sa mga naririnig niya. Malinaw sa ating dalawa ang nangyari, Lance. Hindi ba? Hindi ko natapos ang pagsalita ko dahil sa paghawak niya sa kamay ko at ang laki ang mga mata na kinakitang sinusuot niya ulit sa akin ng singsing. Nagprotesta ako pero hindi ko na magawa pang hubarin to dahil parang mas sumigpit siya sa daliri ko. Please, stay with me again. I won't divorce you, wife. I can't live without you. Lou and Dylan? Ngayon ko lang nakita at nakilala si Dylan. Alam ko. Alam kong kasalanan ko ang lahat kaya nawala kayo sa akin. Wife, please, hayaan mo ko. Hayaan mo ako makabawi sa inyong tatlo. Hayaan mo na ako. Ano ba yung ginagawa mo? Gulat na tanong ko sa kanya dahil sa biglaan niyang pagluhod. Tumayo ka nga, Lance. Maraming taong nakatingin sa atin. Umiling siya at wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Wife, I'm begging you. I'm begging you, please. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako. Babawiin namin sa'yo at gagawin kong lahat. Paghihirapan ko rin ang kapatawaran mo. Just please, let me stay with you and our kids. Please, wife? Nagsusumamong sabi niya. And I can't help but to cry too. Bakit biglang nagkaroon siya ng dahilan kung bakit nga ako sinaktan noon? Na ilang ulit niya akong pinapalayo mula sa kanya. Ilang beses niya rin sinasabi sa akin na mahal niya si Nermisa dahil asawa niya ito pero bakit ngayon? Bakit ngayon nakaluhod siya at nagmamakaawa na sa akin? Nagmamakaawa siya sa akin tanggapin siya ulit sa buhay namin. Ngayong matagal ko na siyang pinalaya. Ano to? Ano bang lahat ng to? Masyado na ako naguguluhan. Lou! Gulat na sambit ko sa pangalan ng anak ko dahil sa biglaan niya ring pagluhod sa harapan ko at tumabi pa sa daddy niya. Hindi po ba ang sabi niyo sa akin noon, Mom, na kung naaalala ko ni Daddy, na kung malalaman po niyang may anak na siya at ako yon? Hindi po ba nang sabi ninyo na kung gusto niya ulit tayo maging parte ng buhay niya, na kung iwan niya ang taong yon, at kung makakausap ang Daddy kung bumalik tayo, ang sabi mo okay lang. Ang sabi mo bigyan natin isa pang pagkakataon si Daddy, at kahit nasaktan po kayo noon, ang sabi mo rin, hindi ka magdadalawang isip tanggapin ulit siya. Diba, Mommy? Iba na ngayon, Lou. Matagal ko nang sinabi yun sa'yo at wala na akong dahilan pa. Dylan? I was confused. I did not understand it all. I don't even know him, Mom. All I know is Lance Daniel is my father. Ang daddy po namin ni Kuya Lou. I know this is selfish but Mom, can you give him a second chance? Just for our sake, please, Mom? Sa pagmamakaawa nila sa akin. Sa pagsama ng dalawang anak kong lumuhod at makiusap din sa akin ng ganito, parang bumigat ang dibdib ko para sa kanila. Napakadaling pagbigyan ng gusto ng kanilang ama. Napakadali sa kanila magpatawad at oo, isang makasarili ang bagay na yon. Gusto niyong magkasama ang daddy niya? Tanong ko at sabay pa silang tumango. Gusto kong marinig ang sagot ninyong dalawa. Yes po, Mom. Kung ganon, magpatulong kayo mag-impake ng mga damit ninyo sa daddy niyo. Sabi ko at parang nabuhayin pa ang mga loob nila. Sumama na rin kayong dalawa sa kanya dahil pinipili niyo siya at mas mabuti pa, umalis na rin kayo. Gusto niya naman siya makasama kaya't sige, pagbibigyan ko kayo. Mariin at seryosong sabi ko at saka ko sila tinilikuran. Wife? Mommy! Bumalik ako sa kwarto namin at di ko na pinapansin pang tatlo. I sighed again.
Pinunasan ng mga luha ko sa pisngi. Ako ang tipo ng babaeng di naman nagtatanim ng sama ng loob. Madali ako magpatawad sa isang tao na kahit malaki pa naging kasalanan niya sa akin, kaya ko pa rin siyang patawarin. Pero sa sitwasyon namin ni Lance ngayon, sobra-sobrang binibigay niya sa aking pasakit noon. Kahit na may totoo pa rin siyang dahilan kaya niya yun nagawa sa akin. Pero hindi yun exempted para tanggapin ko ulit ng ganun kadali. Wala pa siyang napapatunayan sa akin. Alam ko bukal sa kalooban niyang humingi ng kapatawaran, pero hindi ko pa siya kayang tanggapin ulit. Hindi pa. We are just civil for 5 years. Naging buo lang kami ng pamilya dahil sa anak namin pero ang totoo niyan, wala talagang nag-uugnay sa aming dalawa. Wala na. Dahil sinabi ko na sa kanya dati, matagal na kaming tapos. Sabi ko at lahat sila napatayo. Di makapaniwalang tinignan ako. Beatrice, ibig mong sabihin, di man na talaga siya bibigyan pa ng second chance? Tanong ni Dewan sa akin at tumango ako. But he deserved that, Bea. Kami na nga rin mismo naging saksi sa paghihirap niya noon. Mahanap lang kayo at kung paano rin siya nagsisi sa mga nagawa niya. Natakot lang ako. Sabi ko at bumikat ang dibdib ko. Kung gano'n, seryoso ka rin ba talaga na wala na kayo? Na hindi mo na siya bibigyan pa ng second chance? Ang mga efforts niya. Hindi ba't ang sabi mo rin patutunayan niyang sincere nga siya at hihintayin pa rin niyang mapatawad mo siya? Ang tagal ng 5 taon. 4 na taon din kayo nagkahiwalay noon. Ngayon nasagot na namin ang katanungan kung bakit hindi niya na sinundan pa si Dylan dahil malayo na palang loob ninyo sa isa't isa. So sinabi nila ay para nakaramdam ako ng guilt. Tipid lang akong ngumiti sa kanila. Hindi mo sila mabibigyan ng masayang pamilya kung hindi na pala kayo magkasundo ng asawa mo. Ayos naman ang samahan namin. Magkasundo naman talaga kami. Nag-uusap naman kami pero hindi na katulad pa ng dati. Wala nang romance. Sabi ko, tinignan ang kinaroroonan ng mga lalaki. Gusto ko siyang kausapin. Go, Bea. Huwag mo namang sirain ang samahan ninyo dahil sa paniniwala mong tapos na sa inyong lahat. Tama si Elise. Deserve niyong maging masaya. Nagkamali ba ako sa pinili kong desisyon? Tanong ko at nagsimula ng umilit ang sulok ng mga mata ko. Patakbong lumabas ako ng bahay nila at tumiretso sa amin. Hinahanap ko pa sa loob si Lance pero hindi ko siya makita. At naalala ko naman ang sinabi sa akin ni Poirier. Hindi naman tahimik dati ang kaibigan namin. Palagi siyang tulala. Alam mo ba, mahilig rin manigo sa swimming pool para siguro makapag-isip-isip siya at doon niya tinatagong pag-iyak niya. Malalaman mo talagang luha yun dahil sa emosyon ng mga mata niya. I went to the pool area and I saw him there. Nasa tubig pa rin siya at ginawang sandalan ng braso niyang nakapatong sa floor. Sumikip ang dibdib ko dahil sa nakikita kong tahimik siyang umiiyak. Kahit di ko man makita ang mukha niya, umaalog kasi magkabilang balikat niya. Lance? Sambit ko sa pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Kaya inulit ko ang pagtawag ko sa kanya. Lance, nananaginip ba ako? Narinig ko ba talaga ang boses ng asawa ko? Napasa po ako sa dibdib ko at napahigpi nang marinig kong garalgal na boses niya. Lance! Sa pangatlong tawag ko ay nag-angat na siya ng tingin sa akin. Madilim sa lugar na ito pero salamat sa liwanag ng buwan at nakikita ko si Lance. Nang makita ko ay mabilis siyang umahon at nilapitan ako. Akala ko nung una ninanaginip ako o baka guni-guni lang na marinig kong boses ng asawa ko dahil alam kong di ako nilalapitan kung wala naman siyang sasabihin o itatanong. Pero base sa boses na rinig ko'y umiiyak siya at totoong siyang nasa harapan ko ngayon. Aabutin ko sana isang kamay niya ng pisngi ko nang tumigil ito sa ere. Hindi ko siya po pwedeng hawakan. Ayoko magalit siya at baka masalo pa siyang lumayo sa akin. What happened? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ko sa kanya at gusto-gusto ko talagang punasan ang luha niya sa pisngi pero hindi ko yun magawa. Parang may pumipigil sa akin. Sabihin mo sa akin kung iiyak ka ba ngayon. Palagi mo pang ginagawa to? Tanong niya sa akin at nagtaka naman ako. Hindi ko siya maintindihan. May nangyari kaya? At ano naman ang ibig niyang sabihin doon? I don't understand. Umiiling na sabi ko at bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil dinala niya yun sa pisngi niya. Kaya't ramdam ko ang palad at ko ang init noon. Di naman kita sinisita. Kaya bakit mapipigilan ang sarili mong hawakan ako? Kasalanan ko, di ba? Kasalanan ko kaya ka nasasaktan. Kasalanan ko kaya mag-isa mo lang kinikimkim ang sakit dahil sa pinili kong desisyon noon. Sabi niya at yun bang dahilan kung bakit siya umiiyak? Alam na ba niya? Beatrice, pinili ko rin. Pinili ko rin na maging normal na mag-asawa na lang tayo. Hindi ka naman nagkulang para sa pamilya natin, Lance. I'm so sorry. Umiiyak na sabi niya
At parang maiiyak na din ako dahil siya rin. Siya ang unang yumakap sa akin. Hindi ko pinipigilan ang sarili ko at kinulong ko siya sa mga bisig ko. Masakit sa dibdib kong marinig siyang umiiyak. Pero natutuwa pa rin ako dahil umiiyak siya dahil sa akin. Alam mo ba ngayon nang ulit kita nayakap nang ganito kahigpit, Beatrice? Nakangiting tanong ko at hinulikan kong sentido niya. Iyak lang siya nang iyak sa dibdib ko. Oo, sagot niya. Sino naman nagtulak sa'yo na puntahan ako ngayon? Tanong ko at hinigpitan ko pang lalo ang yakap ko sa kanya dahil sa paghikbi niya. Bakit pinapalabas mo na ayos lang sa iyong lahat? Kahit di naman. Tanong niya na sinabayan pa ng paghampas sa likod ko. Dahil kontento na ako, saka naman na meron sa atin. Titiisin ko ang sakit. Titiisin lahat basta't araw-araw pa rin kita nakikita at nakakasama. Basta hindi mo pa rin ako iiwan. Bakit ka pala pag-uusapan pa natin yon? Nagtatakang tanong ko. Sagutin mo ko. Mali ba ang pinili kong desisyon noon? Tanong ko sa kanya at umatras ako mula sa yakapan namin. Tumingala ako sa kanya at nakita kong emosyon sa mga mata niya. Ikap my face at tipid nang umiti sa akin. Anong desisyon? Tama lang ang pinili mo noon, hindi ba? I shook my head dahil ngayon ko lang na-realize hindi iyon tama. Sa halip bigyan ko nga siya ng second chance. Ang ginawa ko naman ay ang paasahin siya na muli ko siyang tatanggapin sa buhay ko nang di na ako natatakot pa. Kahit ang ginagawa ko, pinapahirapan ko lamang siya. Hindi. Pinipilit ko rin itago mula sa iyo ang totoo kong nararamdaman. Nagtiis din ako at ikaw ang umako ng sakit na yon. Wala man lang akong ginawa. Sambit ko. Hindi. Ayos lang naman sa akin yon. Ang importante naging buo ulit tayo. Kaya ko pang tiisin ang sakit na yon. Mahal kita. Mahal na mahal kita at bali wala mga sakit. Ani at ramdam ko. Aramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. I can feel it pero binaliwala ko lamang yon. Tiniyo ng mga daliri niyang luha ko at kahit basang-basa pa ng tubig, visible pa rin talagang pagluha niya. Mahal mo pa rin ako. Kahit di kita binigyan ng second chance? Tanong ko at inabot ko ang pisngi niya para punasan din ng tubig doon. His tears. Second chance sa binigay mo sa akin. Pero mas pinili ko pa rin pakasalan ulit ako sa buhay niyo, no? Ng mga anak natin. Pero para lamang iyon sa kanila. Saad ko at umiling siya. Isa na lang ang gusto kong malaman. Maliban sa pinagsisisiyan mo na nga na ganito pa rin ang relasyon natin. Gusto ko malaman kung mahal. Hindi ko na siya pinatapos pa sa pagsasalita niya. Dalagad kong nilala sa dibdib ko ang kamay niya. At parang nanigas pa nga ang buong katawan niya. Yes, sinaktan mo ko noon, Lance. Paulit-ulit pero ikaw pa rin naman. Ikaw pa rin naman ang tinitibok nito, sabi ko. Thank you, wife. Thank you for everything. I love you and I always be. Mahal din kita even though naging manid ako noon just because... Shh, let's forget that, I told her. Ang hirap ipaliwanag na nararamdaman kong kasiyahan ngayon and I was thankful. I will love my family always and forever. Masyado na silang maraming pinagdaan at kung nasayang man ng ilang taong pagkakahiwalay nila at magkasama naman. Pero may bakod sa pagitan nilang dalawa. Nangingibabaw pa rin ang pagmamahal sa isa't isa. Si Lance nasaktan ng bonggang-bongga, si Beatrice. Pero sa kabila nun mahal na mahal pa rin naman niya ang asawa niya at handa siyang gawin ang lahat. Tiniis sa mga sakit. Si Beatrice naging paasa man siya, tinanggap niya si Lance na handa na siya para sa kanilang dalawa at na-realize din niyang napiling maling desisyon. At dito na po nagtatapos ang kwentong The Legal Wife of My Missing Husband. Sorry po sa lahat na na-disappoint sa istoryang to. Hanggang sa muli po, ingat po kayong lahat at maraming salamat po.